Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpakita ng soft side si dating Senador Bongbong Marcos nang pag-usapan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa September 13 vlog ni Tony Gonzaga, naitanong kay Bongbong kung ano ang huling salitang sinabi sa kanya ng ama bago ito namayapa sa Hawaii. Ani Bongbong, nagmarka sa kanya ang huling tingin sa kanya ng ama at naiyak ng sariwain ito. Before he died, he opened his eyes and he just looked at me. Saad ni Bongbong na nagsimula ng maluha. You're gonna make me cry. He just looked at me. And he closed his eyes again and all the alarms went off. All the machines started beeping and then all the nurses came in, all the doctors came in, we were hustled out of the room. And that was it. So there were no last words, but There was that last look. there was that last look that I will never forget. And God, look what you're doing. People will think I'm a crybaby. Biro niya habang inaabot ni Tony ang tissue sa kanya. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte na si dating Senador Bongbong Marcos ang kanyang makakatambal sa darating na halalan. Sa pinakabagong pahayag ay hiniling ni Mayor Inday Sara na magkaisa ang mga Pilipino at huwag nang magtalo-talo pa tungkol sa mga kandidato sa 2022. Sinabi din ni Inday Sara na hindi tinanggap ng PDP laban ang hiling niyang suporta sana sa kanya nang siya'y magdesisyon ng tumakbo bilang vice-presidente. Nangako naman si Inday Sara na ang kanyang gusto ay maituloy at lalo pang palawigin ang nasimulan ng kanyang ama. Matatandaan na umatras si Go sa kanyang pagtakbo bilang bise at naluha pa nga ito habang kausap ang kanyang mga taga-suporta. Hindi naman nagustuhan ni Pangulong Duterte ang desisyon ng kanyang anak na makipag-alyansa kay Marcos. Hindi rin daw nagustuhan ng Pangulo ang ginawa ng mga ito kay presidential aspirant at dati niyang assistant na si Christopher Bongo. Assalamualaikum. Tapos na po ang November 15 pero nagsisimula pa lang ang ating laban. Alam ko na mahaba at mahirap ito, pero kampante ako na sasamahan at tutulungan ninyo ako hanggang sa dulo. Hanggang maipanalo natin ito para sa ating mahal na bayan at mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang, ang nag-uumapaw ninyong suporta ang nagbibigay sa atin ngayon ng tibay at lakas ng loob at inspirasyon. Kung hindi po dahil sa inyo, out na po ako dito. Ngayon ay gusto ko sanang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. Iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang na linawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang nasimulan ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Shukran. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinaliwanag ng kampo ni dating Senator Bongbong Marcos ang desisyon nitong hindi lumahok sa presidential interview ni Jessica Soho. Naniniwala raw silang bias kontra mga Marcos ang host kaya ang mga ibabato umano nitong tanong ay hindi papabor kay Bongbong. The reason why Bongbong Marcos decided not to join the Jessica Soho show is founded on our belief that the hostess of said popular talk show is biased against the Marcoses. And therefore, we believe her questions will just focus on negativity about BBM which the Uni team dislike. Sabi ni Attorney Victor Rodriguez, ang spokesman at chief of staff ni Bongbong. Hindi raw masusukat ang kakayahan niyang maging presidente sa pagdalo sa isang show, lalo na kung may preconceived judgment ito laban sa kanilang pamilya. Gayunpaman, patuloy raw na ipararating ni Bongbong ang kanyang plataporma sa pamamagitan ng pagdalo sa iba pang show at forum.
Presidential aspirant Bongbong Marcos' duty is to the Filipino people, and not to a particular TV show or program host. We will continue with our way of communicating, direct to the people in so many equally significant shows, platforms, and forums, where all the attendees are allowed to present their visions, plans, and platforms freely, unfiltered and unhindered by any biases. Dagdag ni Attorney Rodriguez. Samantala, sa pahayag ng GMA ay sinabi nilang si Soho ang isa sa mga most trusted media personality sa bansa dahil sa pagsunod nito sa GMA News and Public Affairs ethos na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. This same ethos has guided Ms. Soho and the whole GMA News and Public Affairs organization, which is the most trusted media organization in the Philippines, according to the University of Oxford Reuters Institute for the Study of Journalism. Saad sa kanilang pahayag, naniniwala rin daw silang mahalagang magkaroon ng ganitong uri ng mga diskusyon upang tulungan ang mga mamamayang magdesisyon kung sino ang karapat-dapat iboto sa darating na halalan. We believe that this is an important exercise to inform the public about the candidates seeking their votes in election 2022 to help them make the best, most informed choice on their ballots. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral sa social media ngayon ang mga banat ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa isang kandidato na gumagamit di umano ng ipinagbabawal na gamot. Sa kanyang talumpati, tinawag din na weak leader ng Pangulo ang nasabing kandidato na di umano'y nadala lang ng pangalan ng kanyang ama. Maraming netizen ang naniniwala na si presidential candidate Bongbong Marcos ang pinapatamaan ng Pangulo dahil noong 2016 ay naharap na rin sa parehong akusasyon ang kandidato. Nitong 2016 ay may ilang netizens ang inakusahan si Marcos ng di umano'y paggamit ng iligal na gamot. Ayon sa petisyon na inilabas ni Macario July sa change.org noong 2016 ay sinabi nila na si Marcos daw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ilan sa mga pumirma sa nasabing petisyon ay si Rodel Jaime na kilalang taga-suporta noon ni Vice President Leni Robredo. Ngunit sa mga pahayag niya noon ay handang sumailalim sa kahit anong test ang dating senador na tumatakbo noon sa pagka-vice-presidente upang patunayan na hindi siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hinamon din ito ang kanyang mga katunggali sa politika noon na sabay-sabay silang kumuha ng test. Sa ngayon ay wala pang tugon si Marcos sa mga pasaring sa kanya ng Pangulo. Anong masasabi mo sa balitang ito?